Nike LeBron 20 versus Nike LeBron 21. Ang pinakabago. Tara, pagkumpara natin. Sa mga hindi pa nakakalam, no? Meron na tayong LeBron 21. Ayan, una pa sa first. Pinabuti ko nga white gold colorway na lang din ang piliin ko. Na LeBron 20, ito na nga yung colorway na 38K. White gold combination since white gold colorway din naman ang naunang dating sa atin ng LeBron 21. So naka-base sa colorway yung materials na ginamit. Kasi hindi to yung usually na nakikita nating materials sa LeBron 20. Kasi buong upper part nito ay leather. Unlike sa mga regular na colorway na ginamitan ng canvas materials. Ganun na rin sa LeBron 21, iba rin yung materials na ginamit. Mapapansin nyo may pagka-patent leather. Pero yung mga ibang colorway nito, may pagka-suede, ay makikita nyo dyan. So purple, black, pink, iba-iba yung mga materials na ginamit dyan. So, unang-una syempre sa design, hindi siya nagkakalayo, no? Yung tayuan niya, halos parehas na parehas. Konti lang talaga ang pinagkaiba ng dalawang sapatos na ito. Mapapansin natin yung swoosh niya. Sa LeBron 20 ay double swoosh. Dito naman sa pinakabagong LeBron 21, halos linya lang. Embroidery, guys. Medyo naiba na talaga yung mga sapatos ni LeBron, yung mga design niya, unlike sa mga nauna or nakaraang pang sapatos, katulad ng LeBron 15 na halos robot na. So ngayon medyo nag-modern dito sa LeBron 20. Pero mapapansin nyo dito sa LeBron 21 na may pagka-retro ang vibe niya, no? Unang kita ko nga dito ay parang running shoes or yung para siyang composite na design, no? Marami siyang linya. So akalain mong retro shoes tong LeBron 21. Kayo ba? Ano bang masasabi nyo? Closer look pa. Itong LeBron 20 ay may pagka-bulky design. Unlike dito sa LeBron 21 na mas thick na, di ba? So mapansin natin yung tong na dyan yung signature niya. Ito naman yung mga lace lock niya. Nakalagay na 20. Ayan, dalawang X. At dito naman sa 21 ay ayan. Kabilang side, may maliit na swoosh. Ganon din naman sa LeBron 21. Same tech. Wide Nike Air Zoom. Dito tayo sa outsole. Nabanggit ko nga sa inyo, naka-base sa colorway yung mga materials na ginamit. So katulad na lang nito, itong LeBron 20, IC sole yung ginamit sa kanya. Which is para makita yung number sa kanya, 'di ba? Ito nga yung colorway na 38K. So, dito naman sa LeBron 21, mapapansin mo lang sa kanya ay yung traction pattern niya na napakaganda, no? So sobrang makapit, matunog siguro ito. Sa back part, guys, mapapansin natin itong LeBron 21 na pinase yung design niya dito sa upper part niya na may mga linya. So makikita mo siya diyan, ayan. Para siya may tali. Pagka-retro design talaga to para sa akin na kasi para sa Jordan 13, ano? Parang hologram, 'di ba? 21. Unlike dito sa LeBron 20 na, so may corona lang siya dyan. Ito pala yung back part niya. Ang premium ng datingan niya, parang king talaga ang datingan, no? Unlike dito sa LeBron 20 na, may nakasulat dito na Sir John. Tama ba ako sa pag-pronounce? Iba pala yung sack liner niya, guys. Dito sa LeBron 21, ayan, canvas materials. At dito naman sa LeBron 20 ay leather, ayan, gold. Ngayon, magkakaalaman sa on-fit. Ayan ang on-fit sa atin. Ayan, diba? Ang wide nitong LeBron 20, mas thick na tong LeBron 21. Pares naman siya nakatag as XDR. Pakainam nito, mapa indoor at syempre sa outdoor. Ayan. Nike LeBron 20 versus LeBron 21. Anong masasabi nyo? Anong pipiliin nyo? Dito pa rin ba kayo sa lumang LeBron or dito na kayo sa pinakabago? Ito na nga, Nike LeBron 21. Nakapost sa ating Facebook page, Shopee at Lazada na makikita nyo dyan sa ating bio. Pakadami natin pa freebies once na mag-avail kayo. Let's go. Rekta.